Assalamualaikum Sir Gnol. So, my name is Almir Kayduma from BSCD2B. So, we are talking about the impact of government expenditure on economic growth in our country. Government expenditure can have a complex and sometimes mixed impact on economic growth. So there's a positive impact. So number one is stimulating aggregate demand, increase government spending, particularly on infrastructure or social programs, can directly inject money into the economic, increasing demand for goods and services and potentially leading to increased production and employment. So halimbawa, nagdesisyon ang gobyerno na maglaan ng bilyon para magpatayo ng tulay or karsada or pampublikong hospital. So kapag nangyari yon, so ang nangyayari is first is nag-hire sila ng hindi mabubuo yung desisyon na yon kapag walang engineering, architecture, or kahit na sino, especially kung walang construction workers. So kapag nangyari yun is may possible na magkaroon ng may possible na mabibili nila yung mga basic needs nila tulad ng pagkain or everything. So kasi kaya ako nasasabi yun kasi kaya nila nabibili yung mga gusto nila it because of nag-work sila doon sa pinapatayuhan na yon, which is yung tatrabahuan nila is nagkakaroon sila ng sweldo. That's why kapag nagtrabaho ka, nagkaroon ka ng sweldo is mabibili mo yung mga gusto mo, and especially yung mga basic needs or yung mga foods na gusto mong bilhin or gusto mong kainin is makakain at mabibili mo. So number 2 is multiplier effect. Increased demand can lead to a cascading effect with the business hiring more workers, spending more on supplies, and so on. Future boosting economic activity according to the study by the Levy Economics Institution of Bard College. So, when you say multiplier effect, is ito na yung pumapasok na what if, or hindi, wag na nating sabihin what if kasi ito naman din talaga yung nangyayari dito sa ating community, which is yun yung pagtaas ng mga bilihin dito sa atin. So kapag nangyari yun or nangyayari naman din talaga to, so sino ang unang nahihirapan in the first place is tayong mga mahihirap ang nahihirapan or naapektuhan sa ganung situation kasi may mga needs tayo, or sabihin natin what if nasa 100 pesos lang yung pera natin kasi yun lang yung nakuha natin or nakita natin sa isang araw. So what sa tingin nyo ba yung 100 pesos is kakasya ba yon? Diba hindi? Kasi tayong mga Pilipino is 3 times a day tayong kumakain, which is yung 100 na yon hindi talaga yun siya magkakasya, not unlike before or dati na ang taas ng pera ng 100 sa atin. So ngayon parang easy lang nung kapag nagbili tayo ng ganito, hindi natin namamalayan na ang mahal na pala ng bilhin because of nag-i-increase or nag-i-increase yung demand sa ating community or sa buong bansa. That's why until now is maraming tao ang nahihirapan it because of this problem na hindi basta-basta nasusolve. There is increased investment. So government is spending on infrastructure and advancement can create a more favorable environment for private investment leading to term economic growth. So kapag nga 'di ba kapag sa isang community kapag nag-invest tayo or nagpatayo tayo ng building na alam naman din nating
ito ay makakatulong sa ibang tao, especially sa pamumuhay nila. So, may possible na gaganda yung community na yun because of that. Kasi, imagine, kapag nagpatayo ka ng, well, let's say, nagpatayo ka ng hospital doon sa community na yon, or let's say, health center, di ba? As you can see now, maraming tao ang hindi na kailangan pumunta pa sa ibang lugar para magpa-check up. Di andyan naman din yung malapit. And may possible na pwede rin silang magpatayo ng vendors, na pwedeng nilang pagkakitaan at pwedeng makakatulong sa kanilang pamumuhay. So, that's what we call increased investment. So, mag-focus naman tayo sa negative impact ng economic growth. So, number 1 is inflation. Excessive government spending can lead to increased demand without a corresponding increase in supply potential. So, 'di ba, as you can see naman no, ito is always na tong nangyayari dito sa atin. Yung bang kapag the more na naglalaan ang gobyerno ng pondo, ni hindi nila alam kung saan nila nilalaan yung pera or sa ayuda ba yan. So, ang nangyayari is, kapag tumaas yung bilihin, kapag tumataas yung mga produkto na bibilihin natin, is ano yung nangyayari? So, di ba limitado lang yung limitado lang yung nakikita natin, or limitado lang yung available na dapat nating bilhin. So, ano yung nangyayari? 'Di ba? Kapag limitado lang yung product na bibilhin natin, is ang nangyayari is nag-i-increase yung value ng product na yun. So, sino ang nahihirapan dito? So, tayong mga mahirap. Gaya ng sabi ko dun sa isa kong report, na tayong mga mahihirap yung nahihirapan sa ganitong situation. So, number 2 is increased debt. Government spending that exceeds revenue can lead to increased national debt, which can put a strain on the economic in the long run. So, eto na yung sinasabi na, 'di ba, as you can see naman no, bago sila nagpapatayo ng mga buildings or hospitals or anything, is hindi natin alam kung saan nanggagaling yung pera na kinukuha nila, which is inuutang nila yun sa bangko. So, the more na nasusolve yung problema in our community, is hindi natin alam is na tumataas na yung interest ng utang ng gobyerno sa bangko. So, ano yung nangyayari? Diba? As you can see, no? Kapag may possible na kapag hindi nabayaran yung utang doon sa bangko na yun, is may possible na magka-di utang ang ating bansa. So, yan na yung hindi nilang pagkakasundo sa ganitong situation na yun. Kasi nalalagay sa panganib ang ating community or ating bansa. So, number 3 is distortion in the economic. Excessive government spending can distort the allocation of resources in the community, leading to emphasis and reduce productivity. So, di ba nga, kapag nagkapatong-patong yung utang natin, is hindi natin namamalayan kung saan, or imbes na yung pera na ipang-donate natin sa mga taong kailangan magpatayo ng paaralan, is na ang nangyayari is na pag sunod-sunod yung problema, na imbis para sa ayuda or para sa mga taong nahihirapan, is ang nangyayari is pinambabayad sa mga utang sa bangko. So, ang nangyayari dito is nahihirapan yung mga tao kung saan nila kunin yung gagastusin nila sa pang-aral nila. So, dito na nagkakaroon ng malaking problema ang ating community or ang ating bansa, because of the utang sa bangko. Yan yung unang nangyayari dito sa ating community, yung sa utang, na imbis na ilaan nila yung pera sa mga ayuda or sa mga
kailangan dyan is mas ginugusto nila. Kumbaga yung imbis na yung pera na para doon is hindi. Iba yung nangyayari or iba ang nalalaanan ng pera. That's all, sir. Thank you.